Now! Get on the ground! Okay! Give him the bag! See what kind of parent you gonna be for prison! Sa simula ng movie ay makikita natin na gumising na ang pagod na si Jania, at malalaman natin na may sakit ang kanyang anak na si Arya, at sinabi niya dito na huwag mong babasain ang science project mo para hindi masira, at dahil sa sakit na seizure ng anak kaya't siya na ang nagpaligaw dito. At sinabi ni Arya na kailangan ko ng $40 sabi ni teacher, dahil kesa magbaon daw ako ng mga unhealthy foods ay doon na lang daw ako kumain, at nangako si Jania sa anak na ibibigay niya ang pera mamayang lunch kahit na late na siya sa trabaho. At nang makita siyang naglimos sa matanda kahit wala ng pera ay sinigawan siya ng landlady, at sinabi na itatapon ko ang mga gamit niyo mamaya kapag hindi ka pa nagbayad ng upa, kaya't sinabi niya na magbabayad ako agad mamaya pagkakuha ko ng aking paycheck. At pagkahatid niya sa kanyang anak ay tiningnan siya ng kakaiba ng principal, at pagkatapos ay agad na siyang pumasok sa grocery, kung saan ay galit na sa kanya ang kanyang boss dahil sobrang late na siya, at binalibag siya ng bote ng isang bumibili sa counter at pinalinas ito sa kanya ng kanyang masungit na boss, at makikitang binigyan siya ng tulong na pera ng kanyang kasamahan na naaawa sa kanya. Pagkatapos ay tinawagan na siya ng teacher ng kanyang anak at sinabi nito na pumunta ka na ngayon sa office, at sobrang nagalit na naman ang kanyang boss nang magpaalam siya dito, ngunit pinayagan naman siya nito na mangako siya na babalik siya after 30 minutes, at may $47 siya sa bangko, at kailangan niyang ilabas ang $40 upang makabayad sa pagkain ni Arya. Ngunit sinabi sa kanya sa bangko na hindi ka na pwedeng mag-withdraw dahil mako-close na ang account mo, kaya't pinuntahan na lang niya ang anak sa eskwelahan ngunit kinuha na pala ng child services ang kanyang anak sa kadahilanan na palaging nagugutom ito at madumi, at kahit na nagmamakaawa na siya ay kinuha pa din ng mga ito si Arya, at sa daan habang sobrang lungkot na lungkot sa pagkakakuha ng anak ay nakot niya ang kotse ng isang pulis na naka-off duty. At binalibag siya nito at pagkatapos ay hinabol at binangga, at nang kuhanan siya ng lisensya ng babaeng polis ay sinabi ng lalaking polis na pag nakita kita ulit ay pasasabugan ko ang utak mo, at pagkabalik niya sa grocery ay tinanggal na siya ng kanyang masungit na boss sa trabaho dahil 2 oras na siyang hindi nakabalik. Nagmakaawa na siya dito na ibigay na ang kanyang paycheck upang makabayad na siya sa apartment, ngunit sinabi ng boss niya na hindi ko maibibigay at sa mail mo na lang hintayin at lumayas ka na sa harapan ko, at pagka-uwi niya ay nakita na lang niya na itinapon na sa labas sa gitna ng ulan ang lahat ng kanilang mga gamit, pati na ang project at gamot ni Arya, kaya't nag-iiyak at nagsisigaw si Jania nang dahil sa sobrang lungkot at galit sa kanyang sinapit. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang boss upang muling magmakaawa sa kanyang sweldo, ngunit hindi pa din ito ibinigay ang pera, at biglang pumasok ang dalawang magnanakaw at binasa nito ang kanyang pangalan na Jania sa kanyang name tag, at pinalagay ng magnanakaw sa bag ni Arya ang mga pera, ngunit ayaw ni Jania kaya't pinukpok siya ng lalaki, at pagkaagaw ng baril ay binaril niya ito. At pagkatapos ay tumakbo na ang kasama nito, at dahil sinabi ng magnanakaw ang pangalan niya kanina sa name tag, kaya't itinawag ng kanyang boss sa 911 na kasabwat siya ng 2 lalaki sa pagnanakaw na iyon. Galit na galit sa kanya ang kanyang boss at sinabing ipakukulong kita, at dahil sa sobrang lungkot at galit ay binaril niya ang kanyang boss. At pagkakuha niya ng kanyang paycheck ay tumakas na siya, pagkatapos ay bumalik na ulit siya sa bangko, samantala ay inimbestigahan na ng mga pulis ang nangyaring krimen sa grocery. At ipinagtanggol si Jania ng kanyang kasamahan na tumulong sa kanya kanina, at hinanap na si Jania ng mga pulis, at sa bangko ay gusto lang ipakash ni Jania ang kanyang paycheck, ngunit wala naman siyang ID. Kilala talaga siya ng teller na si Tessa ngunit ang policy ay policy, kaya't kinuha niya ang baril upang makuha na niya ang pera, at makikitang pinindot ni Tessa ang silent alarm, kaya't nalaman na ng manager na si Nicole ang nangyayaring pagnanakaw, at nang makita nito ang umiilaw na science project ni Arya sa bag ni Jania, ay sinabi nito sa mga pulis na mayroong bomba sa bag ni Jania, samantala ay ibinigay na ni Tessa ang mga pera kay Jania, ngunit sinabi ni Jania na iyong pera ko lang sa tseke ang kinukuha ko, at habang tinutulungan siya ni Tessa ay biglang inagaw ng isang customer doon ang kanyang baril, at nang makalabit niya ang baril ay agad nang tumakas ang lalaki at ang guard ng bangko. At pagkatapos ay ibinalita na sa TV ang nangyayaring nakawan sa bangko na iyon, tinawagan si Jania ng mga pulis ngunit hindi niya kinausap ang mga ito, at tinawagan siya ulit ni Detective Raymond at sinabi niya dito na hindi siya pumunta sa bangko upang magnakaw, at ang kailangan ko lang talaga ay ang cheque ko, dahil kailangan kong pumunta sa eskwelahan upang makakain ang anak ko, at nag-iiyak si Jania habang sinasabing walang kahit sinong gustong tumulong sa akin, at sinabi ni Raymond na handa akong pakinggan ka, ngunit hindi naman naniniwala sa kanya si Jania. At pagkababa ng telepono ay pinababa niya kila Tessa ang mga blinds, at pagkatapos niyang paupuin ang isang matandang may diabetes, ay hinayaan na niyang lumabas ang 2 mag-asawang matanda,
Samantala ay palihim na kinuhanan ng live ng isang teller ang nangyayari sa loob, at pagkatapos ay ikinuha ni Jania ng mga upuan ang lahat, at nakiusap siya at sinabing samahan niyo na muna ako dito, dahil kung aalis kayo ay papatayin na nila ako. Tinawagan ulit siya ni Raymond, at ipinaliwanag ni Jania sa kanya na sinibak ako sa trabaho ng boss ko, dahil pinuntahan ko sa eskwelahan ang anak kong may sakit. Pinagbintangan niya na kasabwat ako ng mga magnanakaw dahil nabasa ng mga ito ang pangalan ko sa name tag, at nag-iiyak siya at sinabing napakamahal ng gamot ng anak ko, at nagkaroon siya ng pasa dahil nadulas siya nang magkaroon siya ng seizure, ngunit sinisi nila ako at kinuha pa din nila ang anak ko, at malumanay na sinabi ni Raymond na may karapatan kang magalit, at hahanap kami ng paraan upang mabigyan ka namin ng tulong. At sinabi din niya na matapos siyang banggain ng pulis na si Oliver ay pinagbantaan siya nito na pasasabugan ang kanyang utak kapag nakita siya ulit nito, kaya't hindi ako lalabas at susuko sa inyo, kaya't nangako sa kanya si Raymond na iimbestigahan at hahanapin niya ang pulis na si Oliver.